magandang hapon sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So yun mga pre, nandito tayo ngayon sa bahay ni Pare Rinaldo Castellano dito sa Abdala Subdivision, Balasan, Iloilo. So nandito kami ngayon sa kanyang bahay. So ipapakita ko sa inyo kung paano niya inaalagaan yung mga isda niya at kung ano yung mga isda inaalagaan niya dito. So yung mga pre, ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano kalaki yung kanyang flower horn dito. So, oh my God! Wow! So tingnan nyo kung gaano kalaki yung flower horn niya at gaano ka-healthy yung flower horn niya. So, kabila. So ito pre, yung isang flower horn niya. So anong street to pre? Parang niya, parang niya mabukig ito to. Nasa ano yata to, golden. So yun mga pre, ipapakita ko sa inyo kung paano niya wino-water change yung kanyang mga alagang flower horn dito. So tingnan nyo mga pre kung ano yung nilalagay niya. So ito yung tinatawag nating mahiwagang asin. Ayan o. So pre, anong purpose ng asin? Bakit nilalagay mo dyan sa inyong mga aquarium? Ito kasi nagbibigay ng ano, para yung hindi mabiglang temperature ng ano, ng flower horn. Kaya overall kasi yung asin eh. Kahit bagong change water ka, lagyan mo ng asin, walang problema. So pre, bakit mo hindi inuubos yung tubig ng aquarium mo? Tinitira ko ng konti para yung temperature ng tubig na bago hindi mabigla yung ano, yung isda. Ito lang. So mga pre, tingnan nyo, ilalagay natin yung kanyang flower horn. So laki ng flower horn niya dito mga pre. So tingnan nyo. So yung isa nandyan. Yan silang dalawa. Hinahagis na. Hinahagis lang mga pre. Buhay pa naman. So pre, paano yung pagdadagdag mo ng tubig dito? Unti-unti lang ba? Siguro nasanay na rin na kahit bago yung tubig, hindi sila nag-ano kasi nasanay na sa akin. Hindi katulad ng iba, ano ng 70%, 25%, gano'n. Sa akin nasanay na eh. Kaya, na-discarte na lang ng peacekeeper. So meron pa dito oh. So ipapakita ko sa inyo yan. So tingnan nyo pre, kukunin natin yung flower niya. So yan, tingnan nyo mga pre kung gaano kalaki yung flower horn niya dito. So, tingnan nyo yung bukol pre. Pati yung mata, may Yung bukol, yung mata. May stripe yung mata, oh. Iba, oh, no? Oo. Parang tribal na. Yung mata niya kasama. So mga ilang months na yung Ito, flower 6 horn mo, months pre? na to. Eh yung malaki dito. 1 year yan. So 1 year na to mga pre oh. So hindi pa nadadagdagan ng tubig, so medyo cloudy pa yung tubig. So yung mga pre, update ko kayo mamaya pag nalagyan na ng tubig. So yung mga pre, na-water change na yung kanyang mga alaga dito. So pasensya na kung hindi masyadong malinaw yung video kasi nagre-reflect kasi sa sinag ng araw. So kita naman oh. So ayan, tingnan nyo. So ito pa yung isa. So ayan mga pre, tingnan nyo. Kung nakikita nyo yung napakalaki niyang flower horn dito. So ayan, pagkatapos niya kaninang mabawasan ng tubig, so nilagyan niya ng asin. So yung purpose daw ng asin is antibacterial. So alam naman natin na yung asin is yung natural antibiotic para sa mga isda. So para pantanggal na rin ng stress kapag nilagyan sila ng bagong tubig. So ayan, nagdadagdag siya ng mga ng bagong tubig. Ito pa yung isa, tingnan nyo. Grabe yung bukol ng ulo niya. Tsaka yung tingkad ng kulay niya is napakaganda.
So yun mga pre, mayroon siya ditong Platinum King Molly. So ito yung mga breeder mo na to pre. So ito yung mga starter na breeder niya ng Platinum King Molly. So dyan, tingnan nyo. So dito niya muna pansamantala nilalagay. Tsaka yung mga fry is nililipat niya doon sa kabila, sa malapad niya na concrete. So mamaya pupuntahan natin yun. So yun mga pre, yung aquarium na ito is punong-puno ng mga danyo. So more or less nasa 1,000 danyo to. Kung nakikita nyo, tingnan nyo, ipopokus ko. Yan. Tingnan nyo mo yung mga maliliit na lumalangoy na yan. So dito niya gino-grow out yung kanyang mga danyo. So mix na to. Merong green, sandbar, yellow, pink. So nandito yan lahat. So dito niya muna palalakihin ng konti bago niya ita-transfer sa kanyang malapad na mga concrete doon sa kanila sa kabilang bahay. So yung mga pre, tingnan nyo. Pupokus ko. So yun mga pre, mayroon siya ditong Platinum King Molly. So ito yung mga breeder mo na to pre. So ito yung mga starter na breeder niya ng Platinum King Molly. So dyan, tingnan nyo. So dito niya muna pansamantala nilalagay. Tsaka yung mga fry is nililipat niya doon sa kabila, sa malapad niya na concrete. So mamaya pupuntahan natin yun. So yung mga pre, ipapakita ko sa inyo kung nasaan yung mga breeder na danyo niya. Tara, samahan niyo ako. So yun mga pre, nandito yung mga breeder niya na danyo. So mix na to. So dito niya nilalagay. So dito sila nanganganak. At kinukuha niya lang yung mga fry ng kanyang danyo at nilalagay doon sa aquarium na ipinakita sa inyo. So di ko alam kung paano nagsusurvive ito sa ganito kainit na panahon kahit mababaw yung tubig. So talagang magaling siyang mag-alaga ng mga ornamental fish. So yun mga pre, nandito tayo ngayon sa koi pond ni Pare Rinaldo Castellano. So tingnan nyo yung koi pond niya. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung koi pond niya. So marahil magtataka kayo, yung koi pond na to is nasa open area. So direct sunlight. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon ng kanyang koi pond. So marahil magtataka kayo kung bakit napakalinaw at napakalinis ng kanyang tubig. So alamin natin mamaya kung ano yung sikreto ng kanyang koi pond. So mga pre, tara, tingnan natin yung mga koi niya. Nandito tayo ngayon
So tara, tanungin natin siya. So yung mga pre, tanungin natin yung kaibigan natin kung ano yung mga sikreto. Sana sabihin niya sa atin, kung hindi okay lang naman. So pre, anong sikreto ng mga koi mo kung bakit ganun na lang kalinaw yung tubig mo kahit open area? So tutok na tutok sa araw. So bakit sobrang linaw pa rin? Hindi ako gumagamit ng ibang ano. Ito yung ginagamit ko. Kaya iwas na dumi ng tubig. May king gamit. So yun mga pre, ito yung pinapakain niya. Seriously, what the fuck are you doing? Ay, hindi to aso pre ha, ito yung Koi King. So, hindi to sponsored pero baka naman. So yun mga pre, ito yung pinapakain niya, yung Koi King. So para iwas daw mapulit yung tubig. Kasi yung Koi King ay hindi basta-basta napupudpud sa tubig kasi yung moisture content niya is sobrang mababa lang. At sa mga maliliit ng isda ay ito, tingnan natin. Ito yung watchupong. Fighting fish na kadami. So ito yung pinapakain niya sa kanyang mga fighting fish tsaka danyo. So tingnan niyo mga pre, patuloy pa rin siyang nagwo-water change ng kanyang mga alaga rito. So ganun talaga pag fish keeper ka. Kailangan mo magsakripisyo ng pagod, oras, panahon para magkaroon ka ng experience. At Breeder ko na fighting fish. saan? Tingnan natin mga pre, yung mga breeder niya dito na fighting fish. So ito yung binibreed niya ng mga fighting fish. So ito yung mga crown tail, tsaka yung mga rose tail. So piniprepare niya yung mga breeder niya para sa breeding season niya. So pag okay na sila at kondisyon na, so i-breed niya to. Ayan, tingnan nyo. Ito yung kanyang rose tail. Yan, tingnan nyo. So i-breed niya daw to. So kinokondisyon niya lang. Iwan ko lang kung sulit to na crown tail. Magandang pagkano nito eh. So yun mga pre, kung nag-enjoy kayo sa nakita nyo sa kanilang bahay dito sa subdivision, so alam kong mag-i-enjoy pa kayo sa next natin na pupuntahan. So yung part 2 nito, abangan nyo mga pre. Pupunta tayo sa breeding area ng kanyang mga mollies, ng kanyang mga guppies. So ipapakita ko sa iyo at ililibot ko sa inyo kung ano yung sikreto, kung paano niya pinaparami at pinapalaki yung mga kanyang mga live bearers niya. So yun mga pre, bago natin tapusin yung video na to, gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng mga nanood sa channel ko. So sa mga subscriber ko at saka sa hindi pa nakapag-subscribe na patuloy na sumusuporta at nanonood ng mga vlog ko. So maraming salamat sa inyo. So mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. So God bless us all and bye bye!